Manalangin po tayo. Banal at mapagpala naming Amang Diyos, nagpapasalamat po kami sa iyo sa pamamagitan ng iyong mahalagang kapangyarihan, biyaya at pag-ibig ay iniligtas mo po kami. At taos-puso po kami nagpapasalamat sa iyo sa paggabay at pag-iingat mo po sa amin upang kami ay makapamuhay sa nalalabi naming buhay sa loob ng iyong banal na iglesia. Habang lumilipas ang bawat araw, pagkalooban mo po sana kami ng karunungan upang lubos naming maunawaan kung gaano kadakila ang iyong biyaya at pag-ibig sa amin. Ingatan mo po kami na huwag magambala ng mga panandaliang at mga walang kwenta at mga walang kabuluhang mga bagay ng mundong ito. At akayin mo po kami sa landas mo. Sa mundong ito na lalong gumugulo, gisingin at gabayin mo po kami upang magampanan po namin ang aming tungkulin bilang asin at ilaw ng lupa. Habang kami nabubuhay sa mga huling araw, ipagkaloob mo po sa amin ang karunungan upang makilala ang mga panahon sa pamamagitan ng iyong salita at tumanggap ng pagtuturo sa kung ano ang tunay na kinakailangan sa mga huling araw na ito. Kami po ay umaasa sa iyo at aimtim na hinihiling ang iyong patnubay. Nagpapasalamat din po kami sa araw na ito para sa mahalagang biyayang nagpahintulot sa mga brothers at sisters na naligtas na magkatipon sa isang lugar, makibahagi sa fellowship at magkaroon ng pagpupala oras ng sama-sama. Sa oras po na ito, hinihiling namin na tulungan mo po kaming makilala ka ng higit pa sa pamamagitan ng iyong salita. Naway maging mahalagang sandali ito kung saan maiuukit namin sa aming mga puso ang hindi masukat na halaga ng pagkakilala kay Jesucristo. May mga kapatiran po na dahil sa hindi maiwasang kadahilanan ay hindi namin makakasama ngayon. Nasaan man po sila naroroon at anuman po yung kanilang kalagayan, Panginoon, pakiusap, ingatan mo po sila at gabayan sila upang hindi mawala ang kanilang pananabik sa iyong biyaya at pag-ibig. Sa sandaling pong ito, kami po ay lubos na umaasa sa Espiritu Santo. Nang may pagpapasalamat, inaalay po namin ang panalangin ito sa pangalan ni Jesus na sa amin na nagmamahal at nag-iingat sa amin. Amen. Buksan po natin sa ating Biblia sa 2 Pedro chapter 3. Kalawang Pedro chapter 3 verse 18. Babasahin po natin ito ng sabay-sabay. Kalawang Pedro chapter 3 verse 18. Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kalawalatian ngayon at hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. Kamusta po kayo? Napakalamig ng panahon. Ilang araw na ang nakalipas mula nang magsimula ang tagsibol at ang temperatura ay bumaba na sa zero mula nang magsimula ang tagsipol at ang lamig ay hindi nawawala. Tila may mas ipinahayag pa nito ang pagtatapos ng taglamig. Habang papalapit ng wakas, ang lahat ng mga sakuna ay higit na kapansin-pansin. May isang bagay na dapat nating pag-isipan sa pagtatapos ng taglamig. Ang talata sa Biblia na ating binasa ngayon ay ang huling sulat na isinulat ni Apostol Pedro. Mayroong dalawang sulat na isinulat ni Apostol Pedro sa Biblia. Ang una ay unang Pedro at ang ikalawa ay ikalawang Pedro. Ang talatang binabasa natin ngayon ay ang ikalawang Pedro. Ito po yung huling sulat. Meron lamang pong 3 chapter sa sulat na ito at binasa natin yung chapter 3 verse 18. Ito po yung huling verse. Kaya gusto kong pag-isipan natin ang huling chapter at huling verse at huling sulat na ito ngayon. Kaya sa pamamagitan ng talatang ito, makikita natin ang mangyayari sa mga huling panahon at kung ano ang pinakakailangan at matinding bagay na dapat nating taglagin sa huling panahon. Sinasabi na ito ay ang pagkakilala kay Jesucristo. Kaya sa pamamagitan ng mensaheng ito, tingnan natin ang dalawang bagay na ito. Ang huling panahon at ang pagkakilala kay Jesucristo. Umaasa po ako na ito ang panahon para pag-isipan natin kung anong uri ng bagay ang dapat nating ipagpatuloy bilang Kristiyano at kung paano tayo dapat mamuhay habang tayo nabubuhay sa huling panahon. Una sa lahat, ang taong 2025, ang panahon na ating ginagalawan ngayon, ay pinag-uusapan bilang katapusan ng panahon.
May narinig akong balita na mayroong isang meteorologist ang nagsalita tungkol doon na sinabi niya, ngayong Abril, mararanasan natin ang init na hindi pa nararanasan ng sangkatauhan noon. Sinabi niya ito. Kaya kung titignan natin ang mga pahayagan sa mga araw na ito, marami ang ganitong matinding pahayag. Ang mga pahayag tulad sa isang bagay na hindi pa natin nararanasan noon ay binabanggit sa loob ng ilang taon na ngayon. Sa pagkatatapos ng nakaraang tag-araw, mayroon din ganitong kasabihan. Ang taong ito ang magiging pinakamalamig na araw kailanman. Kung titignan natin ang iba't ibang aspetong ito, tila malinaw na ang mundong ito ay patungo sa katapusan ng panahon. Gayunpaman, umaasa ako na tayong mga Kristiyano ay dapat mag-isip tungkol sa kung anong panahon ang taong 2025 ay tunay na katapusan na ng panahon mula sa pananaw ng Biblia. Gaya ng sinabi sa Mateo chapter 16 verse 3, sinabi ni Jesus, marunong kayong kumilala ng anyo ng langit, ngunit hindi nyo makilala ang mga tanda ng mga panahon. Mahalagang malaman kung anong uri ng panahon ang ating ginagalawan. Kaya naman, hinahati ng Biblia ang kasaysayan sa panahon bago dumating si Jesus at sa panahon na pagkatapos dumating ni Jesus, batay kay Jesus. Ang panahon bago dumating si Jesus ay ang panahon ng budhi mula kay Adan hanggang kay Abraham. At ang panahon ng mga taong pinili o mga taong panahon ng kautusan ay mula kay Abraham hanggang kay Jesus. Lumampas na ang panahong ito. At sinasabi ng Biblia na ang panahon na ating ginagalawan ay panahon ng biyaya. Sinasabi ng Biblia na ito ang panahon ng biyaya, ang panahon ng iglesia, at ang panahon ng hintil. Ang panahong ito ay hindi magpapatuloy ng walang hanggan. Si Jesus ay namatay, muling nabuhay at tumakyat sa langit na nagsasabing siya ay babalik. Sa makatuwid, ang panahon ng biyaya ay hanggang sa bumalik si Jesus sa himpapawid at magkakaroon ng 7 taong kapigatian kapag si Jesus ay bumalik sa himpapawid at bumalik sa lupa. At sa muling pagbabalik ni Jesus sa lupa, muling lilikain ng Diyos sa mundong ito at si Jesus ang mamumuno sa mundong ito sa loob ng 1,000 taon. At kapag natapos na ang 1,000 taon, ang buong mundong ito ay maglalaho at mahahati sa walang hanggang langit at walang hanggang impyerno. Ito ang paghahati ng panahon na binabanggit ng Biblia. Tiyak na nabubuhay tayo sa huling bahagi ng panahon ng biyaya. Gayunpaman, nais kong suriin natin ang katotohanan na ang taong 2025 ay ang huling bahagi ng panahon ng biyaya mula sa pananaw ng Biblia. Ang Ezekiel chapter 38 at 39 sa Lumang Tipan ay tungkol sa digmaan sa mga huling araw. Ang huling digmaan ay tungkol sa paikipaglaban ng Israel sa mga kaalyado ng Russia at sa huli, ang lahat ng sangkatauhan ay mawawasak dahil sa digmaang nuklear. Ito ang nilalaman ng Ezekiel chapter 38 at 39. Pagkatapos, upang labanan ng Israel ang makapangyarihang bansa na Russia at ang mga kaalyado nito, ang mga Israelita na nakakalat sa buong mundo ay dapat bumalik. Ang bansa ay dapat maging malaya at pagkatapos ay ang malayang bansa ng Israel ay dapat maging malakas upang labanan ang Russia. Sa makatuwid, ang Ezekiel chapter 36 ay isang propesiya tungkol sa pagpapanumbalik ng lupain ng Israel at ang Ezekiel chapter 37 naman ay tungkol sa pagpapanumbalik ng mga Israelita. Nakapagtataka sa panahong ito kung saan tayo ay nabubuhay, naging malaya ang Israel noong May 14, 1948. Ang pagkakalat sa mga Israelita ay nagsimula noong 722 BC nang mawasak ang hilagang Israel sa pamamagitan ng imperyo ng Assyria na nagpakalat ng 10 lipi ng Israel sa hilaga sa buong mundo at ang Juda sa timog ay nabihag sa pamamagitan ng pananakop ng Babylonia noong 586 BC. Kaya ang mga Israelita ay nagsimulang maikalat sa buong mundo. Mahigit 2,600 taon na ang nakakalipas. At ng AD 70, pagkatapos na maipako si Jesus at muling nabuhay, ang Israel ay lubos na nawasak at ikinalat sa buong mundo sa pamamagitan ni Roman General Titus. At noong AD 135, si Emperor Hadrian ay gumawa ng batas na ang mga Israelita ay hindi dapat manirahan sa lupain ng Israel, kaya sila ay lubos na ikinalat. At hanggang May 13, 1948 ay walang bansang Israel. Kung nanatili ito ng ganito hanggang ngayon, yung ideya
ng digmaan ng Russia laban sa Israel ay magiging hindi makatotohanan sa atin. Subalit, ang mga Israelita ay kinalat sa buong mundo ay nakamit ang kanilang pagiging malaya noong May 14, 1948 at noong June 7, 1967, nabawi nila ang kanilang pinakamahalagang lungsod, ang Jerusalem. At tayo ngayon ay nabubuhay sa panahong ito. Noong December 7, 2017, kinilala ni US President Trump ang Jerusalem bilang kapitolyo ng Israel. Walang sinumang presidente ang nakagawa nito at ginawa niya ito ng kanyang unang termino at ngayon ay nabubuhay sa ikalawang pagkakataon sa pagiging pangulo ni Trump kung saan ay bumalik siya mula sa kanyang pwesto. Kung titignan ninyo ang mga bagay na ito, sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo ayon kay Mateo chapter 24 verse 32, kaya pag-aralan ninyo mula sa puno ng igos ang kanyang talinhaga. Kapag malambot na ang sanga nito at umuusbong na ang mga dahon, alam ninyong iyon ay malapit na. Alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo. Kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya ay malapit na, nasa mga pintuan na. Ibig sabihin, kapag nakita ninyo ang panunumbalik ng bansang Israel, nakamit na ng Israel ng pagiging malaya noong 1948 at nabawi ang Jerusalem noong 1967. Noong 2017, ang Jerusalem ay kinilala bilang kapitolyo. Kapag nakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, alam ninyong siya ay malapit na, nasa mga pintuan na. Kaya mayroon tayong biblikal na batayan sa panahong ito kung saan tayo nabubuhay, 2025. Kaya, gaya ng katapusan ng panahon. Ang panahon ng katapusan ay napakahabang panahon sa realidad at hindi natin alam kung gaano ito katagal. Sapagkat ito ay nasa pamamahala ng Diyos, gaya ng tayo ay nasa eskwelahan pa, yung isang araw sa eskwelahan ay hindi natin matatawag na mga araw sa eskwelahan or school days. Ito ay gaya ng tayo ay nasa junior high school. Ito ay gaya ng 4 na taon sa junior high school. Gaya ng 4 na taong ito sa loob ng buong panahon ng junior high school. Mayroong nakatakdang panahon na ang Diyos lamang ang nakakaalam ng katapusan at nalalaman natin sa pamamagitan ng Biblia na tayo paparating na sa katapusan. Mayroong panahon ng lahat ng bagay. Sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo chapter 23, 24, verse 14 sa Mateo, at ang magandang balitang ito ng kaharian ay ipahayag sa buong daigdig bilang patotoo sa lahat ng mga bansa at pagkatapos ay darating ang wakas. At sa panahong ito, sabi sa verse 12, dahil sa paglaganap ng kasamaan na pag-ibig ng marami ay lalamig. Sinabi ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo chapter 3 verse 1, sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapigatian. Ang katapusan ng panahon ay ipinaliwanag sa maraming magkakaibang paraan. Sa mga ito, ano ang kapansin-pansin na pangyayari sa katapusan ng panahon? Pag-isipan po natin ito. Lagyan po natin ng bookmark dito po sa 2 Pedro. Dako naman po tayo sa Isaias chapter 5 verse 20. Basahin po natin ng sabay-sabay sa Isaias chapter 5 verse 20. Kahabagabag sila na tinatawag na mabuti ang masama at ang masama ay mabuti, na inaaring dilim ang liwanag at ang liwanag ang dilim, na inaaring mapait ang matamis at matamis ang mapait. Ang masama ay masama at ang mabuti ay mabuti. Sa realidad, ang mabuti at masama ay hindi maaring paghambingin. Ang liwanag at kadiliman ay hindi maaring paghambingin. Kung titignan ninyo, sa kadiliman at sasabihin, ito ay maliwanag kaysa liwanag. Yung ganitong paghahambing ay hindi katanggap-tanggap. Inihahambing natin ang liwanag sa liwanag. Ikinukumpara natin ang bituin sa bituin. At sinasabi natin, ang bituin ito ay mas maliwanag. Ang bituin ito ay mas maliwanag. Ang liwanag at kadiliman ay hindi maaaring paghambingin. Subalit, kung titignan natin ang katapusan ng panahon, sinasabi ng Biblia na tinatawag ng mabuti ang masama ay mabuti, at inaaring dilim ang liwanag, at ang liwanag ang dilim, at inaaring mapait ang matamis, at matamis ang mapait. At sinasabi na ang kasinungalingan ay katotohanan, at ang katotohanan ay kasinungalingan. Ito ang pinakakilalang pangyayari sa katapusan ng panahon. At ang dahilan ng mga ito ay sapagkat ang mga tao ay lasing sa isang bagay. Mayroong nawawala. Kaya tayo ay nabubuhay na sa panahon kung saan wala nang pagkakilala sa kung anong tama at kung ano ang mali, kung ano ang pamantayan o kung ano ang alituntunin.
kung ano po yung itsura ng katapusan ng panahon. Ngayon, tignan po natin sa Isaiah chapter 28. Isaiah chapter 28, babasahin ko po sa verse 7. Yung sila ay tumutukoy sa mga Israelita. Isaiah chapter 28 verse 7 hanggang 8. Ang mga ito ay sumusuray din dahil sa alak, at dahil sa matapang na alak ay pahapay-hapay. Ang paari at propeta ay sumusuray dahil sa matapang na alak. Sila'y nililito ng alak. Sila'y pahapay-hapay dahil sa matapang na alak. Sila'y nagkakamali sa pangitain. Sila'y natitisod sa paghatol, sapagkat lahat ng mga hapag ay puno ng suka. Walang dakong, walang karumihan. Ang nakakagulat ay hindi lamang ang mga tao ang lasing sa alak at kasiyahan, kundi pati din ang mga pari, propeta at ang mga pinuno na nangunguna sa kanila. Bilang resulta, sinabi ng Diyos na ang mga hukom ay nakakagawa din ng pagkakamali habang sila ay naguhukom. Sabi po dito, walang dakong, walang karumihan. At sinabi rin na lahat ng mga hapag ay puno ng suka. Ito po yung sinabi po dito. Tignan po natin sa Jeremias. Pagkatapos po ito ng Isaías, dako po tayo sa sandali sa Jeremias chapter 4. Jeremias chapter 4. Pero pong sinabi dito. Jeremias chapter 4 verse 22. Basahin po natin ng sabay-sabay. Jeremias chapter 4 verse 22. Sapagkat ang bayan ko ay hangal. Hindi nila ako nakikilala. Sila'y mga batang mangbang at sila'y walang pangunawa. Sa paggawa ng masama, sila ay marunong. Ngunit sa paggawa ng mabuti ay wala silang alam. Ang nakakagulat na pangitain nila, ang katangian nila ay mayroon silang nakakagulat na karunungan sa paggawa ng masama, sa pagsisinungaling, paninira sa iba, sa paggawa ng mga ganitong bagay. Ngunit sa paggawa ng mabuti ay wala silang alam. Ang dahilan kung bakit nangyari ito ay dahil wala silang pamantayan. Ito ay dahil hindi nila alam na kung ano yung mabuti at masama, sapagkat sila ay nalito. Kaya sabi po dito, tignan po natin, chapter 5. Chapter 5 verse 21, babasahin ko po. Jeremias chapter 5 verse 21, pakinggan ninyo ito ngayon. O hangal at bayang walang unawa, na may mga mata, ngunit hindi nakakakita, na may mga tainga, ngunit hindi nakakarinig. Ngayon, ang Diyos ay nagpapatungkol sa buhangin sa dagat. Ang buhangin ng dagat ay hindi napupunta sa kapatagan na gaya nito ngayon, ayon sa itinakda ito ng Diyos. Subalit, sinasabi ng mga tao na sila ay lalampas sa linya na itinakda ng Diyos. Sa verse 22, hindi ba kayo natatakot sa akin, sabi ng Panginoon? Hindi ba kayo nanginginig sa aking harapan? Sapagkat inilagay ko ang buhangin bilang hangganan sa karagatan, isang palagiang hadlang na hindi nito malalampasan. Bagaman tumaas sa mga alon, hindi sila magtatagumpay. Bagaman ang mga ito'y magsihugong, hindi nila ito matadaanan. Ganito kung paano tayo namumuhay. Kaya kahit na ang Diyos ay bigyan sila ng agarang ulan o naantalang ulan, hindi nila naunawaan na ito ay biyaya ng Diyos. Sabi sa verse 26 hanggang 28, sapagkat ang masasamang tao ay natagpo ang kasama ng aking bayan. Sila'y nagbabantay na gaya ng pagbabantay ng mga mamimitag. Sila'y naglalagay ng mga silo. Sila'y nanguhuli ng mga tao. Gaya ng hawla na puno ng ibon, ang kanilang mga bahay ay puno ng pandaraya. Kaya sila'y naging dakila at mayaman. Sila'y nagsitaba, sila'y kumintab, sila'y magagaling sa paggawa ng kasamaan. Hindi nila ipinaglalaban ng usapin, ang usapin ng mga ulila upang sila'y magwagi. At hindi nila ipinagtatanggol ang mga karapatan ng mga dukha. Basahin natin, verse 29. Hindi ko ba sila parurusahan dahil sa mga bagay na ito? Sabi ng Panginoon, na isang bansang gaya nito, hindi ko pa ba ipaghihiganti ang aking sarili? Sa mga huling araw na ito, lahat ng bagay ay pinagsama-sama, magulo at nakakalito. Dahil dito, hindi nila malaman kung ano yung tama at mali. Ang aklat ng Jeremias ay hindi lamang magsasabi sa mga tao ay dahil sila ay nabigo na humatol ng tama, kundi maging ang kanilang mga pinuno ay hindi magawa ito. Bawat isa, ang paghatol ay dapat patas at matuwid. Di po ba?
Sabi sa Deuteronomio chapter 1 verse 17, huwag kayong magtatangi ng tao sa paghatol. Ganito din po ang sinasabi. Kapag ang hustisya ay nibigay ng patas, ang bansa ay nananatiling mapayapa at matatag. Gayon din naman, dahil sa gayong katarungan ay hindi na isasagawa ng maayos. Sabi sa Isaiah 9 verse 16, sapagkat sila umaakay sa bayang ito ay siyang nagliligaw at silang pinapatnubayan nila ay nilalamon. Ito ay isa sa mga kilalang tanda ng mga huling araw. Isa pa po tanda na matatagpuan natin sa awit 12. Tignan po natin awit number 12 verse 8. Awit number 12 verse 8. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Awit 12 verse 8. Gumagala ang masasama sa bawat dako kapag ang kasamaan ay naitataas sa gitna ng mga anak ng mga tao. Ang salitang kasamaan ay tumutukoy sa mga bagay na mababa at kasuklam-suklam. Ito ang bagay na ito ay hindi dapat itaas sa gitna ng mga tao. Sa katunayan, dapat silang mawala sa lipunan. Gayunpaman, kapag ang kasamaan ay naitataas sa gitna ng mga anak ng mga tao, ang masasama ay malayang gumagala at nagtatagumpay sa lahat ng dako. Sinasabi sa ibang translation na ang masasamang tao ay lumalakad ng buong tapang at may kumpiyansa. Ito ay isang malinaw na tanda ng sa mga huling araw. Kapag nangyari ito, ang mga matuwid na tao ay posibleng magtago. Sa panahon natin, sa bawat bansa na tinitignan natin, nakikita natin na walang tunay na matuwid na tao. Ano pong ibig sabihin nito? Ibig sabihin na walang mga pinuno na maaaring gumabay ng maayos sa mga tao. Ito ang realidad ng panahon. Ngayon, tingnan po natin sa Kawikaan chapter 28 verse 2. Kawikaan chapter 28 verse 2. Babasahin din po natin ito ng sabay-sabay. Kawikaan chapter 28 verse 2. Kapag ang lupain ay naghihimagsik, marami ang kanyang mga pinuno. Ngunit kapag ang pinuno ay may unawa at kaalaman, magpapatuloy ang katatagan nito. Kapag ang lupain ay naghihimagsik, maraming boses ang tumataas, at ang mga pinuno ay dumarami. Bawat isa ay nagsasalita mula sa iba't ibang lugar. Bawat isa ay nagtataas ng kanilang sariling boses. Ito ang sitwasyon sa panahon natin. Verse 12, kapag ang matuwid ay nagtatagumpay, may dakilang kaluwalhatian. Ngunit kapag ang masama ay bumabangon, ang mga tao ay nagkukublihan. Tayo ay nabubuhay sa panahon kung saan ang mga tao ay nagkukublihan. Ito ay isang natatanging tanda sa mga huling araw. Dahil sa penomenang ito, ang mga pinunong dapat gumabay sa mga tao sa tamang daan, lahat ay nadaya. Kaya sinasabi sa Isaiah chapter 9 verse 16, sapagkat silang umaakay sa bayang ito ay siyang nagliligaw at silang pinapatnubayan nila ay nilamon. Sa Mateo chapter 24, itinuro ni Jesus ang templo at sinabi, sa verse 2, walang matitira ni isang bato rito na nasa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Pagkatapos ay nagtanong ang mga lagad sa verse 3, sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito at anong tanda ng iyong pagdating at ng katapusan ng panahon? Mga kapatid, ang mga huling araw ay ang panahon ng maikling paninlang, malaking paninlang. Ito ay hindi ka panipaniwala na madaling maninlang. Sinasabi ng Biblia sa Isaiah chapter 19 verse 15, hindi na magkakaroon ng anuman para sa Ehipto na magagawa ng ulo o ng buntot, sanga ng palma o tambo. Ibig sabihin po nito na ang ulo at buntot, sanga ng palma at ang tambo ay pareho. Ang karunungan at ang kaalaman ay naglaho. Hindi na alam ng mga tao kung anong tama at mali. Itong kalagayan ng mundo sa mga huling araw. Kapag tinitignan natin ang kasaysayan ng mga Israelita, makikita natin na maugnayan sa mga huling araw para sa bansang Israel. Isa sa mga kinatawang halimbawa noong panahon ay nagkaisang kaharian sa ilalim ni Haring Saul, Haring David at Haring Solomon. Gayunpaman, noong 930 BC, si Solomon ay namatay at ang kaharian ng Israel ay nahati sa dalawang bansa. Kapareho sa pagkakahati ng Korea ngayon. Ang huling hari ng nagkakaisang kaharian ay si Haring Solomon. Sino si Solomon? Sabi dito sa unang hari, chapter 3, verse 11, at sinabi ng Diyos sa kanya, sapagkat iyong hiningi ang bagay na ito at hindi mo hiningi para sa iyo ang mahabang buhay o hiningi man para sa iyong mga kayamanan at hiningi mo man ang iyong buhay ng iyong mga kaaway, kundi hiningi mo para sa iyong karunungan upang kumilala ng matuwid. Narito, aking ginagawa ngayon ayon sa iyong salita. Narito, binibigyan kita ng isang pantas
at matalinong pag-iisip na anupat walang naging gaya mo nang una sa iyo ay o babangon sino mang tulad mo pagkamatay mo. Pinamunuan ni Solomon ang bansa na may pambihirang karunungan. Gamit ang karunungang ito, naingatan niya ang kapayapaan sa mga kalapit na bansa. Hindi sa pamamagitan ng digmaan, kundi sa pamamagitan ng politikal na pagkakasundo. Lalo na sa pamamagitan ng pagpapakasal sa mga dayuhang prinsesa. Ito ang isang strategy para mapanatili ang kapayapaan na walang pagdanak ng dugo. Gayunpaman, dahil sa politikal na pag-aasawa, ang impluwensya ng mga dayuhang bansa ay pumasok sa Israel. Dumating ang pagbabago ng iligaw na mga banyagang asawa ang puso ni Solomon. Nakatala ito sa unang hari, chapter 11, verse 3. At iniligaw ng kanyang mga asawa ang kanyang puso. Inalis ng mga banyagang babae ang lahat ng pambihirang karunungan ni Solomon, ang karunungan na ibinigay sa kanya ng Diyos. Habang nawalan ng karunungan si Solomon, isa sa pinakakapansin-pansing mga bagay na ginawa niya ay ang pagtatayo ng mga Diyos-Diyosan sa mismong lugar kung saan nakatayo ang templo ng Diyos. Ito po yung pagbagsak ng hilagang harian ng Israel. Ito ay tuluyang nawasak noong 722 BC. Tignan po natin sa Hosea chapter 4, verse 1 hanggang 2. Patuloy na nagsalita yung Diyos kay Propeta Jeremias o Hoseas upang balaan ng mga tao. Hosea chapter 4, verse 1 to 2, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon o mga anak ni Israel, sapagkat ng Panginoon ay may usapin taban sa mga naninirahan sa lupain, sapagkat walang katapatan o kabaitan man, ni kaalaman tungkol sa Diyos sa lupain. Naroon ang panunumpa, pagsisinungaling, pagpatay, pagnanakaw at pangangalunya. Sila gumagawa ng karahasan upang ang pagdanak ng dugo ay masundan ng pagdanak ng dugo. Ang pangunahing issue ay ang kakulangan ng kaalaman sa Diyos. Dahil dito, ang pagkawasak ay dumating sa lupain. Sabi sa verse 3, kaya't ang lupain ay tumangis at ang lahat ng nakatira doon ay nanlupaypay, kasama ng mga hayop sa parang at ng mga ibon sa impapawid, pati ang mga isda sa dagat ay nangawala. Kaya naman, sabi sa verse 6, ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman. Sapagkat itinakwil mo ang kaalaman, itinakwil din kita bilang aking pari, at yamang iyong nilimot ang kautosan ng iyong Diyos, akin dililimutin ang iyong mga anak. Ang timog Juda ay kasama. Kung paano ang hilagang kaharian ng Israel ay nawasak dahil sa kakulangan ng kaalaman ng Diyos, ang kaharian ng timog ay humarap sa parehong kapalaran. Ito ang katangian ng mga huling araw. Ang mga tao ay nawawasak dahil sa kakulangan sa kaalaman ng Diyos. Tama po ba? Ang mga huling araw ng Israel sa panahon ni Jesus ay isang kahulugan. Ang panahon ni Jesus ay huling mga araw para sa mga Israelita. Ang mga Hudyo ay tumanggi kay Jesus at ipinako siya sa krus. Matapos ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit, mga 40 taon ang lumipas, noong AD 70, si Roman General Titus ay winasak ang Israel. Sinasabi po ito sa Roma chapter 10, verse 2 hanggang 3. Nakalagay po ito sa Roma chapter 10, verse 2 hanggang 3. Basahin po natin ang sabay-sabay din. Dako po tayo sa Roma chapter 10, verse 2 hanggang 3. Basahin din po natin ang sabay-sabay. Roma chapter 10, verse 2 hanggang 3. Ako'y makapagpapatotoo na sila'y may sigasig para sa Diyos. Subalit, hindi ayon sa kaalaman. Sapagkat sa kanilang pagiging mangmang, sa katwiran ng Diyos, at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Sa panahong iyon, ibinigay ng Diyos sa mga Israelita ang mga kasulatan. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, dapat silang maghanap upang maunawaan ang kanyang kalooban. Ang mga iskriba at mga pari ay may responsibilidad na ituro ang katotohanan ito ng tama. Gayunpaman, sa halip na sumunod sa katwiran ng Diyos, sinubukan nilang itayo ang sarili nilang katwiran. Ang maling sigasig na ito nang walang kaalaman ay umakay sa kanila na tanggihan si Jesus at sa huli ay nagresulta ng kanilang pagkawasak. Gayunpaman, sinabi ng Biblia na ayaw malaman ng pari ang batas ng Diyos. Ito ay isang kamanghamang ekspresyon dito. Sa unang Samuel chapter 2 verse 12, ngayon, ang mga anak ni Eli ay mga lapastangan, wala silang pakundangan sa Panginoon. Kahit na mayroong kaalaman na dapat nilang malaman, ngunit sinasadya nilang hindi malaman,
Ito ay sinasaad sa Roma chapter 10 verse 2 hanggang 3. Ang mga Israelita ay ang mga dapat makaalam ng kalooban at plano ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Iyon ang kanilang dapat malaman tungkol sa Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Ang pinakadakilang kaalaman mula sa kaalaman ng Diyos sa Biblia ay ang kaalaman kung ano ang pagkakilala natin kay Jesucristo. Ang dahilan kung bakit ibinigay sa atin ng Diyos ang kautusan ay upang ipaliwanag kung sino si Jesucristo. Gayunpaman, nakalimutan nila si Jesucristo at sinikap nilang sundin ang kautusan. Sinasabi ng Biblia, sapagkat sa kanilang pagiging mangmang, sa katwiran ng Diyos at sa pagsisikap nilang maitayo ang sariling pagiging matuwid, ay hindi sila nagpasakop sa pagiging matuwid ng Diyos. Sa tuwing makikita natin ng Israel, makikita natin dito po sa salita, dito po sa Biblia, ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan sa kaalaman. Sapagkat tinakwil mo ang kaalaman, ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan sa kaalaman. Ano po ang dahilan kung bakit nawawasak ang Israel? Dahil wala silang alam. Sa ating henerasyon, sa mga huling araw, ito po ba ay tungkol lamang sa mga Israelita? Hindi lamang ito patungkol sa mga Israelita, kundi pati na rin sa lahat ng mga tao sa mundong ito. Tiyak na pauna na itinakda ng Diyos na ang mundong ito ay papunta sa mga huling araw. Gayunman, hindi alam ng mga tao sa sanlibutan ng kaalaman na makakatulong upang makilala natin kung sino ang Diyos at ayaw nilang subukang alamin ito. Higit pa rito, maging ang mga Kristiyano ay hindi interesado sa mga kailangan natin sa mga huling araw. Kailangan natin itong pag-isipan ng mabuti. Alam natin ng henerasyon na sa mga huling araw, sa pamamagitan ng Biblia, gaano man ito natin tignan. At tulad sa sinabi ko po kanina, nakikita natin kung ano ang kalagayan ng mga Israelita sa mga huling araw. At sinasabi ng Biblia na sila ay mawawasak dahil sa mga huling araw dahil sa kawalan ng kaalaman. Ang aking bayan ay nawawasak dahil sa kakulangan sa kaalaman. Ang taong 2025 ay malinaw na mga huling araw din. Subalit ang mga Kristiyano ba ay may kaalaman sa mga huling araw? Ano pong uri ng kaalaman? Ang kaalaman na nakilala natin ang Diyos at ang Panginoong Hesukristo. Meron ba talaga akong ganitong kaalaman? Kailangan po natin pag-isipan ng malalim. Nabubuhay tayo sa mga huling araw. Tignan po natin ito. Balikan po natin sa 2 Pedro chapter 3 verse 18. Balikan po natin sa 2 Pedro chapter 3 verse 18. Basahin po natin muli ng sabay-sabay. Subalit, lumago kayo sa biyaya sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon hanggang sa araw ng walang hanggan. Amen. Sinabi ni Apostol Pedro, lumago kayo sa biyaya sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sa huling chapter at verse ng kanyang huling sulat. Mga kapatid, ang kaalaman ay ipinahayag bilang isang kapangyarihan sa Biblia. Sa Kawikaan chapter 24 verse 5, ang taong pantas ay mas makapangyarihan kaysa malakas, at ang taong may kaalaman kaysa may kalakasan. Nung una namin nakilala English textbook, mayroong isang pangungusap, nabasa kami doon. Ang panulat ay mas makapangyarihan kaysa sa tabak. Ito po yung nakalagay. Ang tabak ay may kapangyarihan, malaking kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng mga tao ay makikita sa iba't ibang mga anyo. May kapangyarihang militar, kapangyarihang pisikal, kapangyarihang pang-ekonomiya, kapangyarihang pang-politika. Ito ay mga kapangyarihan. Tama po ba? Gayunman, ang mas makapangyarihan kaysa sa iba pang makapangyarihan ay ang kaalaman. Kaya, ipinapahayag ng Biblia na ang kaalaman ay kapangyarihan. Ang taong may kaalaman kaysa may kalakasan. Ang karunungan at kaalaman ay tiyak na kamanghamanghang kapangyarihan. Ang pinakadakilang kapangyarihan sa anumang kapangyarihan ng tao ay ang kaalaman. Nalaman natin ito tungkol kay Solomon. Si Solomon ay may pinakadakilang karunungan noong panahon niyon. Siya ang pinakamalaking kapangyarihan. Meron siyang pinakamalaking kapangyarihan. Tama po ba? Isang pahayag tungkol sa kaalaman sa Biblia ay ang sinabi ni Jesus sa mga dalubhasa ng kautusan. Lucas chapter 11 verse 52, kahabag-kabag kayo, kayong mga dalubhasa ng kautusan, sapagkat kinuha ninyo ang susi ng karunungan, kayo mismo ay hindi pumapasok at inyong hinahadlangan ang mga pumapasok. Dito, ang kaalaman ay ipinahayag bilang isang susi ng karunungan. Kapag ang pinto ay nakasara o nakalak, hindi tayo makakapasok ng basta-basta. Tama po ba? Makakapasok tayo sa pinto gamit yung susi.
Mga kapatid, ang pintuan ng langit ay nakasara. Ito ay hindi mabubuksan ng kahit na sino lang. Sila na mayroong susi lamang ang makakapasok sa loob. Kaya sinabi ni Pedro, Mateo chapter 16 verse 16, sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Nang panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanya na ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Mateo chapter 16 verse 19. Ang ebanghelyong ito ay ang susi ng kaalaman. Tayo ang mga taong may ganitong susi. Ano man ang ating talian sa lupa ay tatalian sa langit at anumang ating kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit gamit ang susi na ito. Kung ipangaral natin ang ebanghelyo, bubuksan ng Diyos ang puso ng mga tao at hahayaan silang makinig ng ebanghelyo at maligtas. Tayo ang mga taong may susi ng kaalaman. Ano pong sinasabi ng Biblia tungkol sa kaalaman at karunungan? Sabi sa Ecclesiastes chapter 10 verse 10, kung ang bakal ay pumurol at hindi ihasa nino man ang talim, dapat nga siyang gumamit ng higit na lakas. Ngunit, ang karunungan ay tumutulong upang ang isang tao ay magtagumpay. Sabi sa Kawikaan chapter 24 verse 6, sapagkat maaari kang makipagdigma kapag may matalinong pamamatnubay at sa karamihan ng mga tagapayo ay mayroong tagumpay. Ang pahayag patungkol sa kaalaman at karunungan ay sinasabi ng Biblia, ang bakal ay pumurol. Kung ipapaliwanag ko ito ng madali, ito ay gaya ng isang tabak o palakol. Gayunpaman, kapag gumamit tayo ng tabak o palakol, kung ang talim ay mapurol, ito ay mas mahirap gamitin. Kaya nga, ang mapurol na bakal na ito ay kailangang patalasin. Dapat tayo makakuha ng kaalaman na nagdaragdag ng karunungan at kaalaman. Ito po yung karunungan. Sino po mismo ang karunungan? Siya ay si Jesus. Kaya sinasabi sa Biblia tungkol sa Espiritu ng Diyos, Isaiah chapter 11 verse 2, at ang Espiritu ng Panginoon ay isa sa kanya, ang diwa ng katarungan o karunungan at ng unawa, ang diwa ng payo at ng kapangyarihan, ang diwa ng kaalaman at takot sa Panginoon. Sinasabi ng Biblia na ito ang Espiritu Santo. Tignan natin po sandali, sa Ecclesiastes chapter 9. Ecclesiastes chapter 9, verse 13. Babasahin ko po ito. Ecclesiastes chapter 9, verse 13. Basahin din po natin ito ng sabay-sabay. Nakita ko rin ang ganitong halimbawa, ang karunungan sa ilalim ng araw. At ito'y naging tila dakila sa akin. Mayroong isang maliit na lunsod at iilan ang tao sa loob niyon. May dumating na dakilang hari laban doon at kinubkob iyon at nagtayo ng mga malaking tanggulan laban doon. Ngunit natagpuan ko ang isang dukhang lalaking pantas at iniligtas niya ang kanyang karunungan, ang lunsod. Gayunmay, wala nakakaalala sa dukhang lalaking iyon. Ngunit sinasabi ko na ang karunungan ay mas mabuti kaysa kalakasan. Bagaman ang karunungan ng taong dukha ay hinamak at ang kanyang mga salita hindi pinakinggan. Dito po, ang sitwasyong ito ay madalas natin nakikita sa mundo. Kapag ang isang malaking bansa ay nilusob ang maliit na bansa, imposible pong manalo yung maliit na bansa. Ang maliit na bansa ay tiyak na mawawasak. Gayunpaman, kung ang karunungan ng maliit na bansang iyon ay kausapin ng maigi ang hari ng malaking bansa at makakuha ng panalo laban sa malaking bansa, ito po yung nangyayari minsan. Kaya nga, ang kaalaman ay mas malakas kaysa puwersang militar. Alam po natin ito sa kasaysayan at sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sabi po dito, ngunit natagpuan roon ang isang dukhang lalaking pantas at iniligtas niya ng kanyang karunungan ang lunsod. Ano po ito? Tayo po noon ay nasa ilalim na tadhana na lahat ng tao mula sa pasimula hanggang sa wakas ng mundong ito ay dapat parusahan na kinakalagkat papunta sa impyerno sa ilalim ng kapangyarihan ng Satanas dahil sa ating mga kasalanan. Hindi ba't nabubuhay tayo sa mundong ito na isang bansang isinumpa ng Diyos? Pero upang iligtas ang mundong ito, si Jesus na siyang Diyos ay naparito sa mundong ito sa anyo ng isang tao at nasa kahirapan. Sa katunayan, nabuhay si Jesus bilang isang anak ng isang karpentero. At si Jesus, sa pamamagitan ng kanyang karunungan, ay gumawa ng isang paraan para sa lahat ng nakatakda sa impyerno ay makapunta sa Diyos Ama. Gumawa siya ng daan patungo sa langit. Hindi ba talagang kamangha-mangha ang karunungan iyon? Kung iisipan natin ng karunungan ito, makikita natin ito na ito'y talagang kamangha-mangha. Ito ay dahil ang karunungan na ito ay isang bagay na hindi maiisip
ng mga tao o nanggaling sa mga tao. Ang karunungan ni Kristo, ang karunungan ng pagkakilala kay Kristo ay hindi isang bagay na nagmumula sa mga tao. Ang kamanghamang paraan, pinatawad ni Jesus ang lahat ng mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan doon sa krus at gumawa ng daan para makapunta tayo sa Diyos Ama. Tama po ba? Kaya sinabi sa Juan chapter 14 verse 6, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man na hindi makarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ginawa niya ang kamanghamahang daang iyon. Pero hindi niya alam na mga tao sa sanlibutan ang kamanghamahang karunungan iyon. Gayun din po tayo noon bago tayo maligtas. Tama po ba? Bago tayo naligtas, wala tayong interes sa anumang ginawa ni Jesus. Wala tayong interes kay Jesus. Nabubuhay tayo ng walang interes sa lahat ng bagay na ginawa ni Jesus. Gayunman, ang mga tao sa sanlibutan ay hindi paligtas ngayon. Gaya ng sinasabi ng kasulatan, wala nakakaalala sa dukhang lalaking iyon. Mga kapatid, sa mundo, sa mga hindi iligtas, wala nakakaalala kay Jesus. Hindi nila alam kung sino si Jesus, hindi nila alam kung anong ginawa ni Jesus, hindi nila alam kung anong relasyon nila sa Kanya. Nabubuhay lang sila na hindi iniisip ang tungkol kay Jesus. Ang pinakamahalaga sa lubos na kaalaman para sa mga tao ay ang kaalaman kay Jesucristo. Gayunpaman, ang mga taong mapupunta sa impyerno kung sila ay namatay ngayon ay walang kaalaman tungkol kay Jesus. Hindi nila sinusubukang malaman. Yan ang sabi sa Ecclesiastes chapter 9 verse 16, "Ngunit sinasabi ko na ang karunungan ay mas mabuti kaysa kalakasan, bagaman ang karunungan ng taong dukha ay hinamak at ang kanyang mga salita ay hindi pinakinggan." Ang karunungan ng mga dukha, ang karunungan ni Jesucristo ay hinamak. Ang ebanghelyo ay isinakatuparan ni Jesus. Ngunit ayaw ito tanggapin ng mga tao. Nakalagay po ito sa Biblia. Ayaw pakinggan ng mga tao. Basahin po natin. Sa verse 16, "Ang mga salita ng pantas na narinig sa katahimikan ay higit na mabuti kaysa sigaw ng pinuno sa gitna ng mga hangal. Ang karunungan ay mas mabuti kaysa sandata ng digmaan, ngunit sumisira ng maraming kabutihan ng isang makasalanan." Ang salita ng pantas na narinig sa katahimikan. Ang mga salita ng ebanghelyo ni Jesus na narinig sa ibuturan ng ating mga puso. Sinasabi nito, ang mga salitang ito ay mas mabuti kaysa sa mga salita ng pinuno sa gitna ng mga hangal. Sabi po dito, ang mga salita ng pantas na narinig sa katahimikan ay higit na mabuti kaysa sigaw ng pinuno sa gitna ng mga hangal. Ang karunungan ng mas mabuti kaysa mga sandata ng digmaan, ngunit sumisira ng maraming kabutihan ang isang makasalanan. Ang mga salita ng pantas na narinig sa katahimikan. Sinasabi nito, ang mga salitang ito ay mas mabuti kaysa sa mga salita ng pinuno sa gitna ng mga hangal na sumisigaw. Mga kapatid, kung talagang makikita natin ito, may kukumpara talaga natin ang salita ng pantas sa mga sigaw at pagsaway na salita ng pinuno sa gitna ng mga hangal. Pag-isipan po natin ito ng sandali. Halimbawa sa panahon ni Jose, nung siya ay nasa Ehipto, nanirahan siya sa Ehipto bilang alipin sa bahay ni Potifar sa loob ng 13 taon. Sa oras na iyon, tinukso siya ng asawa ni Potifar. Siya'y pinigilan sa pamamagitan ng kanyang suot. Sinabi, sa verse 12 ng Genesis chapter 39, sinabi, "Sipingan mo ako." Ang salitang iyon ay salita ng hangal. Ano ang sabi ni Jose sa oras na iyon? Paano nga magagawa ko itong malaking kasamaan at kasalanan sa laban sa Diyos? Kaninong salita ang mas marunong at aling salita ang higit na mas matalino? Si Haring Nebukadnezar ay gumawa ng isang rebultong ginto. Gumawa siya ng isang malaking rebultong ginto na ang taas ay 60 talampakan at sinabihan silang magpatira pa at sumamba dito. Pero ang tatlong lalaking ito, sina Shadrach, Meshach at Abednego, ay hindi nagpatira pa. Kaya't nagalit si Haring Nebukadnezar at sumigaw, "Bibigyan ko kayo ng isa pang pagkakataon. Kayo'y handa na ngayon magpatira pa at sumamba." Noong panang iyon, sinabi ni Shadrach, Meshach at Abednego sa hari, "O Nebukadnezar, hindi namin kailangan sagutin ka sa bagay na ito. Kung mangyayari na ang aming Diyos na pinaglilingkuran namin ay makapagliligtas sa amin sa huno na nagliningas na apoy, ay hayaang iligtas niya kami sa iyong kamay. Ngunit, kung sakali mang hindi, dapat mong malaman o hari na hindi kami maglilingkod sa iyong mga Diyos ni sasambaman sa rebultong ginto na iyong ipinatayo." Gaano nga ba mas makapangyarihan ang tahimik na salitang iyon kaysa
kaysa sigaw ni Haring Nebukadnesar. Nang ipinagtanggol ni Pablo ang kanyang sarili at ipinangaral ang ebanghelyo sa mga Hudyo, nagbigay ng mga paratang laban sa kanya sa harap ni Festo at Haring Agripa. Sinabi sa Gawa chapter 26, Pablo, ang labis mong karunungan ay siyang nagpapabaliw sa iyo. Sumigaw si Festo, pero tahimik na nagsalita si Pablo. Ngunit sinabi niya, hindi ako baliw, kagalang-galang na Festo, kundi mga salita ng katotohanan at katuwiran ang sinasabi ko. Gaya po nito, sinabi na ang salita ng pantas ay narinig sa katahimikan ay higit na mabuti kaysa sigaw ng pinuno sa gitna ng mga hangal. Maging sa panahon ni Jesus, maraming tao, maraming pari, maraming mga pinuno ng relihiyon ang sumigaw upang patayin siya. Ipako siya sa krus. Pagkatapos na nagsalita si Jesus ang tahimik, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Mga kapatid, kung walang karunungan, hindi mo masasabi ang gayong bagay. Ang karunungan ay may nakakamanghang kapangyarihan. Kahit gaano pa kalakas ang sigaw ng mundo at kung gaano kalakas ito na para bang tayo ay papatayin, kung ikaw ay may karunungan, mapapatahimik ang lahat ng mga bagay na iyon. Yun ang kapangyarihan ng karunungan. Ang mundo ay walang gayong karunungan. Kaya naman, kailangan natin pag-isipan ang karunungan ng sanlibutan at ang karunungan ng Diyos sa panahong ito. Sinasabi ng ang karunungan ng mundo ay hindi nakikilala sa Diyos. Hindi nakakilala sa Diyos. Sabi sa unang Korinto, chapter 1, verse 21, sapagkat yamang sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos sa pamamagitan ng karunungan nito, ay kinalugdan ng Diyos na iligtas ang mga sumasampalataya sa pamamagitan ng kahangalan ng pangangaral. Sa karunungan ng Diyos ay hindi nakilala ng sanlibutan ng Diyos sa pamamagitan ng karunungan nito. Mga kapatid, ang mundong ito ay walang karunungan upang makilala sa Diyos, upang makilala ang Diyos. Dahil sa lahat ng karunungan ng mundong ito, sa lahat ng pag-iisip, wala silang sinasabi nila walang Diyos. Sa awit 10 verse 4, lahat ng iniisip ay walang Diyos. Walang Diyos. Walang Diyos sa teorya ng ebolusyon, walang Diyos sa materialismo, walang Diyos sa makamundong kaalaman. Sinasabi ng Biblia na ang gayong makamundong kaalaman ay walang kabuluhan. Huwad na kaalaman, mapagmataas na kaalaman. Mga kapatid, ang lahat ng kaalaman sa mundo ay kailangan lang habang nabubuhay sa mundong ito. Ang makamundong kaalaman ay nagpapaintulot sa mga tao na mamuhay gaya ng mga tao. Kaya naman, ang mga Kristiyano ay lubos na nangangailangan ng makamundong kaalaman. Pero, lahat ng makamundong kaalaman ay hindi ang lahat-lahat para sa mga Kristiyano. Ang mga makamundong tao ay meron na lahat, pero ang makamundong kaalaman ay hindi ang lahat-lahat sa mga Kristiyano. Ang makamundong kaalaman ay panghuli, gaya na nakasaad sa unang mga Korinto, chapter 8, verse 1. Ngayon, tungkol sa mga pagkaing inihahain sa mga Diyos-Diyosan, nalalaman natin na tayong lahat ay may kaalaman. Ang kaalaman ay nagpapalaki ng ulo, ngunit ang pag-ibig ay nagpapatibay. Ang kaalaman sa mga Diyos-Diyosan, kaalaman sa mundo, huwad na kaalaman, walang kabulang kaalaman. Sa mga huli, ang lahat ng mga bagay ito ay nagpapayabang sa mga tao. Ito po yung nangyayari. Sa makamundong karunungan, bagamat hindi lahat, pag-isipan natin sandali ang tungkol dito. Sa mga taong maraming makamundong kaharian, bihira sa kanila mapagpakumbaba. Kapag ang isang tao ay maraming makamundong karunungan, nais nila itong ipagyabang. Nais nilang ipagmalaki. Kung ikaw ay maraming makamundong kaalaman, ikaw ay hahantong sa kapaguran. Kaya na sinabi sa Ecclesiastes chapter 12 verse 12, sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas, at ang sobrang pag-aaral ay kapaguran lamang. Ngayon, ang ating mga estudyante ay wag lang itong pakinggan at isiping, kung ganoon, hindi na ako mag-aaral. Hindi po ganoon. Hindi po yung tamang konklusyon. Tunay na ang makamundong kaalaman ay magdadala sa iyo sa mas maraming kapaguran habang ikaw ay nag-aaral. Nagdudulot ito sa iyong katawan ng sobrang kapaguran, kaya nga ang pag-aaral ay hindi madaling gawain. Nagbibigay ito ng kapaguran sa katawan. Yun po ang likas ng makamundong kaalaman. Gayunpaman, kahit gaano makamundong karunungan ang meron ka,
Hindi nito malulutas ang problema sa kamatayan o problema ng aking kaluluwa. Ang solusyon sa aking kamatayan at kaluluwa ay wala sa makamundong kaalaman, ngunit nasa kaalaman tungkol sa Diyos, ang kaalaman kay Jesucristo. Tangi ang kalamang ito lamang ang makakalutas sa problema na sa kamatayan at kaluluwa. Wala sa makamundong kaalaman ang solusyon. Wala po doon. Wala po sa makamundong kaalaman ang solusyon. Ngayon, tignan po natin sa Isaías chapter 53. Isaías chapter 53. Isaías chapter 53 verse 11. Basahin din po natin ito ng sabay-sabay. Kanya makikita ang bunga ng paghihirap ng kanyang kaluluwa at masisiyahan sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Aariing ganap ng matuwid kung lingkod ang marami at papasanin niya ang kanilang mga kasamaan. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Hindi ba't ito'y tumutukoy kay Jesus? Iyon ay si Jesus. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman, aariing ganap ang marami. Ang makamundong kaalaman ay nakakatulong din sa iba. Maaaring din silang maging matuwid sa ibang paraan. Maaaring makatulong sa ibang bagay. Subalit, hindi ito masusolusyonan ng problema sa kamatayan. Gayunpaman, ang kaalaman patungkol kay Jesucristo, ang kaalaman na kay Jesus, ay kaalaman na nagbibigay buhay sa maraming tao. Si Jesus ang pundasyon ng karunungan. Kaya sinasabi sa mga Kawikaan chapter 1 verse 7, ang takot sa Panginoon ang pasimulan ng kaalaman. Siya mismo ang karunungan. Sinabi rin sa Colossus chapter 2 verse 3 na sa kanya nakatago ang lahat ng mga kayamanan ng karunungan at kaalaman. Dahil si Jesus mismo ang karunungan at kaalaman ay nakatago sa kanya. Kailangan nating mabuhay na kinikilala si Jesus. Kaya nga iniutos sa atin ng Biblia. Subalit lumago kayo sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Ikalawang Pedro chapter 3 verse 18. Sinasabi rin naman ng talatang ito, sa pamamagitan ng kanyang kaalaman, aariing ganap ang marami. Ang kaalaman na ito ay kaalaman ng Diyos. Hindi sa makamundong kaalaman. Sa pamamagitan ng kanyang kaalaman, inaakay ang mga nakataktang dalhin sa impyerno sa daan patungong langit. Ang karunungan nagdadala sa mga tao mula sa impyerno papunta sa langit ay hindi ang makamundong karunungan. Kaya naman, ano pong ibig sabihin ng sa pamamagitan ng kanyang kaalaman? Ibig sabihin na hindi ito kaalamang pang tao. Tinupad ng Diyos ang kanyang gawain mula sa kaalamang hindi kailanman maiisip ng tao. Iyon ang ibig sabihin ng sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Kaya, ano po ang dapat nating pag-isipan? Kapag pinag-isipan ng mga tao ang kaligtasan, inuunawa nila ito sa pamamagitan ng makamundong kaalaman na naniniwala sila na kailangan itong pagsikapan, gumawa ng dakilang gawa, gumumbol na mahabang panahon upang maabot ang isang antas. Sa mga ganong paraan, iniisip ng mundo kung paano magkakaroon ng kaligtasan. Itinuturo ng mundo iyon dahil marami magagandang bagay sa loob ng tao. Kailangan nilang mabuhay ng matuwid hanggang huli, hindi nagkakasala, kinakailangan ng mahabang panahon. Iyon ang tinuturo ng makamundong kaalaman para makatanggap ng kaligtasan. Subalit, anong sinasabi ng Biblia? Hindi sa pamamagitan ng magawa, kaya nagiging matuwid, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito ay ibang-iba sa makamundong kaalaman. Ang kaligtasan ay hindi kinakailangan ng mahabang panahon para maganap. Kaya na sinabi sa Judas, chapter 1, verse 3, ang pananampalataya na minsang ibinigay, pinsanang ibinigay sa mga hangal. Hindi ba? Iba ito sa sinasabi ng makamundong kaalaman? Iniligtas tayo ni Jesus sa pamamagitan ng kaalamang ito. Hindi niya tayo niligtas sa pamamagitan ng makamundong kaalaman o kaalaman ng tao. Ang makamundong kaalaman ay hindi naunawaan na mayroong iba na nagpasan ng kanilang kasalanan. Bakit? Dahil kahit ang mga tao ay hindi naunawaan kung ano ang kanilang mga kasalanan. Kaya paanong ito ipapasanin ng iba? Subalit, pinasa ni Jesus sa kanyang sarili ang lahat ng ating kasalanan. Kaya, kaya na nakasulat, sa pamamagitan ng kaalaman, ang marami ay inaaring ganap. Nangahulugan ito
na hindi mula sa kaalaman ng tao o sa pagkaunawa ng tao. Ito ay kaalaman na lampas sa pangunawa ng tao. Ang pag-ibig na lampas sa pagkaunawa ng tao. Ang pag-ibig na hindi maipapadama ng tao. Ang kaalaman at pag-ibig na iyon, iniligtas tayo ni Jesus. Yun po ang ibig sabihin ng binabanggit na sa pamamagitan ng kanyang kaalaman, aariin ng matuwid ang marami. At higit pa po dito, sa pamamagitan ng kaalaman, inaaring ganap ng matuwid ang marami. Hindi ba't si Jesus mismo ang kaalaman? Ang kaalamang iyon ay hindi lang nananatili sa kanyang puso. Ang kaalamang iyong isinagawa na may pagkilos. Si Jesus ay naparito sa mundong ito, namatay sa krus na may kaalamang ito. Sabi sa Filipos chapter 2 verse 8, maging sa kamatayan, man sa krus, ang kaalamang iyon ay isinagawa hanggang sa kamatayan. Ang kaalamang iyon ay umaaring ganap sa atin. Sabi sa Kawikaan chapter 3 verse 18, siya'y punong kahoy ng buhay sa mga humahawak sa kanya. Kawikaan chapter 11 verse 30, ang umihikayat ng kaluluwa ay may karunungan. Kawikaan chapter 9 verse 11, sapagkat sa pamamagitan ko ay dadami ang iyong mga araw at ang mga taon ng iyong buhay ay madaragdagan. Ang mga talatang ito ay paulit-ulit na binabanggit sa Kawikaan. Si Jesus, sa pamamagitan ng kanyang karunungan, maraming tao nagtagumpay. Si Jesus, dahil sa kanyang karunungan, maraming naging bunga ng punong kahoy ng buhay. Tignan po natin sa sandali. Sa Filipos chapter 3, verse 7 hanggang 9. Basahin din po natin. Filipos chapter 3, verse 7 hanggang 9. Basahin po natin ito ng sabay-sabay. Gayunman, ang mga bagay na nasa akin ay naging pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagaan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya itiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. At ako'y natagpuan sa Kanya. At wala nang sarili kong katwiran na mula sa kautusan, kundi ang katwiran sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ang katwirang buhat sa Diyos na batay sa pananampalataya. Sa verse 8, higit na kahalagaan na makilala si Kristo Jesus sa Panginoon ko. Sa English translation, excellence, absolute value. Kung ako ay mayroong isang bagay na napakahalaga, ang maliliit na bagay ay nawawalan ng halaga, nawawalan ng kabuluhan. Yun ang dahilan kung bakit nasabi ni Apostol Pablo na inari niyang basura ang lahat ng bagay. Gaano po ba karami ang mayroon siya? Gaano po bang karami ang pagmamayari ni Apostol Pablo? Ipinagmalaki ni Apostol Pablo kung anong mayroon siya. Tinuli ng ikawalong araw mula sa lahi ng Israel, mula sa lipi ni Benjamin, isang Hebreo na isinilang ng Hebreo, tungkol sa kautusan ay Pariseo, tungkol sa sigasig ay taga-usig ng iglesia, ayon sa katwirang nasa kautusan ay walang kapintasan. Maraming makamundong pamantayan ang nasa kanya. Subalit, itinuring niya itong lahat na basura. Bakit po? Dahil ang pagkakilala kay Hesukristo ay ng aking Panginoon ay napakahalaga. Ito ang pinakamahalaga. Lahat ng mga bagay na ito dito sa mundong ito, mayroong maliit lamang na halaga. Walang anuman sa mundong ito ay mayroong napakalaking halaga. Isipin po ninyo ang halaga at katumbas sa ganitong aspeto. Isipin natin ang tungkol sa ginto. Nang sinabi ko na ginto, yung mga mata po ninyo ay nagdingning. Anyway, isipin ninyo ang ginto. Kung ikaw ay papipiliin sa pagitan ng ginto at pilak, halimbawa, 1 kilo na ginto at 1 kilo na pilak, ano ang pipiliin ninyo? Kung mayroong magsasabi, ang pipiliin ko ay pilak. Ang taong iyon ay talagang hangal. Bakit mo pipiliin ang pilak? Natural lang ginto. Tama po ba? Sabalit mayroong isang diamante na kasing bigat ng ginto. Kung kayo papipiliin sa dalawa, anong pipiliin po ninyo? Oh, pero pipiliin ko pa rin ang ginto. Ako'y nakapagpasya na sa aking puso, aking pipiliin hanggang uli ay ginto. Ang taong iyon ay masigit na hangal. Sa ganung kaso, dapat piliin mo yung diamante. Pagkatapos, kapag tinitignan mo ang ginto, bakit mo pinipili minsan ng ginto at minsan ay tinatapon naman ito? Ito ay dahil hindi tiyak ang halaga.
Ang mundo ay may hindi tiyak na halaga. May ilang mga tao na nagsasabing wala akong pag-iisip, ngunit ito ay maling pagkaunawa. Gayunpaman, ang lahat ng mga ito ay walang tiyak na halaga. Gayunpaman, sa kayamanan na mayroon ka, iniisip mo ba na ikaw ay mahirap? Yan ay dahil ikinukumpara mo ang iyong sarili sa mga taong mayroong mas higit kaysa sa iyo. Iniisip mo ba na ikaw ay mahina? Yan ay dahil ikinukumpara mo ang iyong sarili sa mga taong mas malusog kaysa sa iyo. Depende sa kung kanino mo ikinukumpara ang iyong sarili. Ako ay magiging malakas o magiging dismayado. Yan ang halaga ng mundo. Tunay na halaga ba? Kung ito ang halaga, ay nagbabago sa depende sa sitwasyon, kapaligiran, at kung saan mo ito ay kinukumpara. Yan ay hindi tunay na halaga. Tinatawag nila itong walang kabuluhang kaalaman. Tinatawag nilang itong isang bagay na lumilipas, walang kabuluhan, nasisira. Lahat ng mga bagay sa mundong ito ay kagaya nito. Sa mundong ito, kung ikaw ay may kaalaman, kapangyarihan at pera, ilang taon mananatili yang ito sa iyo? Mananatili kung ipagmamayabang mo ito tungkol sa iyo. Sinasabi ng Biblia na lahat ng ito ay lilipas. Walang kabuluhan, nakikipaghabulan sa hangin. Ngayon, anong tunay na halaga? Ang tunay na halaga ay isang bagay na mayroong kaparehas na halaga sa anumang sitwasyon, anumang kapaligiran at anumang kondisyon. Yan ang kaalaman ni Jesucristo. Sabi sa Hebrews chapter 13 verse 8, si Jesucristo ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Sa Santiago chapter 1 verse 17, walang pag-aiba o anino man ng pagbabago. Ang Diyos ay sakdal. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugyan dahil sa higit na kahalagaan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Ito po'y sinabi ni Apostol Pablo. Hinihikayat tayo ni Apostol Pedro na lumago sa pagkakilala kay Kristo sa huling bersikulo at huling kapitulo sa 2 Pedro. Sabi po doon, subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon tagapagligtas na si Jesucristo. Sa kahuli-hulihan po, pag-isipan natin, sa anong uri ba ng buhay lalago para sa ganap na halaga sa pagkakilala kay Jesucristo? Paano tayo lalago sa pagkakilala kay Kristo? Ito ang pinakamataas na uri ng kaalaman, ang pagkakilala kay Kristo Jesus. Kahuli-hulihan, gusto ko pong pag-isipan ninyo ang patungkol po dito. Una, pag-isipan natin. Kailangan mong pag-isipan ng malinaw kung sino si Jesucristo. Sabi sa Mateo chapter 16 verse 16, si Pedro ay nagsabi ng kamanghamanghang pagpapahayag ng pananampalataya. Sabi niya, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mga kapatid, nagpapahayag ng pananampalataya. Ang pagpapahayag ng pananampalatayang ito ay tiyak. Ang dahilan ay sinabi ni Jesus sa Mateo chapter 16 verse 18. Sa ibabaw ng batong ito na siyang pananampalatayang ipinahayag ni Pedro, itatayo ko ang aking iglesia at ang pintuan ng Hades ay hindi magwawagi laban sa kanya. Ang karunungan nakakahigit sa lahat ng uri ng karunungan ay ang makilala si Jesucristo. Ang halaga na makilala si Jesucristo na napakahalaga ay nakakahigit sa walang halagang katiyakang halaga. Ang pinakakamanghamanghang pagkakilala na si Jesucristo, si Jesus ang Kristo at ang Diyos, dapat natin itong pagbulayan ng 100 o 1,000 beses kada araw. Hindi po ito pagsasayang ng oras. Hindi ito kalabisan para sa atin kung isipin natin araw-araw na si Jesus ay ang Kristo na nagligtas sa akin. Siya ay Diyos na tagapaglikha na lumikha ng langit at lupa, ang Jehovah na lumang tipan. Ito ang kalaman na hindi may pagpapalit kahit kanino paman. Si Jesus na nagsalita ng kaparehong bagay kay Marta. Sa Juan chapter 11 verse 25 hanggang 26, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang huling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, ay mabubuhay. Ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Nang panahong iyon, sinabi ni Marta, sa Juan chapter 11 verse 27, Opo Panginoon, sumasampalataya na ako na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang siyang darating sa sanlibutan. Gaano po kamanghamanghang karunungan ito? Pagin si Tomas, malibang makita ko sa kanyang kamay ang bakas na mga pako
at mailagay ko ang aking daliri sa binutas ng mga pako at mailagay ko ang aking kamay sa kanyang tagiliran, ay hindi ako maniniwala. Siya ay nagpatira pa sa harap ni Jesus at nagpahayag ng kanyang pananampalataya, Panginoon ko at Diyos ko. Mga kapatid, ang katotohanan ng si Jesus ang Kristo at siya ay Diyos ang nagligtas sa atin. Kailangan ninyong pag-isipan ito ng malalim araw-araw. Ito po'y napakahalaga. Ito po'y pinatunayan ni Jesus sa atin. Subalit, pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Nung ako'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa akin. Si Jesus ay namatay para sa akin. Siya ay namatay para sa akin. Siya yung Diyos na mga tagapangasiwa upang pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na binili ng kanyang sariling dugo. Huwag natin itong kalimutan. Ang katotohanan ito na siya ay namatay para sa akin. Ang paglago ng kaalaman ni Jesucristo ay nangangahulugan na si Kristo ay Diyos. Si Jesus ang Kristo. Nang tayo naligtas, alam natin na ito'y malinaw. Pero kahit na pagkatapos nating maligtas, dapat nating malaman ang higit na mas malalim. Ano po ang kahulugan na si Jesus ay namatay para sa akin? Ito po'y nakalagay sa Galatia chapter 2 verse 20. Ako'y pinakong kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Ito po ang ating naunawaan. Ako ay pinakong kasama ni Kristo. Pag-isipan po ninyo ito, gaano kamangha-mangha ang karunungan na mayroon tayo bilang mga Kristiyano. Meron tayong karunungan na lampas sa oras at espasyo. Bakit po? Dahil tayo ay nabubuhay sa taong 2025. Tama po ba? Tayo ang mga taong malinaw ng pagkakilala sa katotohanan na tayong nabubuhay sa taong 2025 ay pinakong kasama ni Jesus 2,000 taon na nakakalipas. Ang mga taong hindi nabuhay sa edad ng 70 hanggang 80 ay nininiwalang sila ay pinakong kasama ni Kristo 2,000 taon na nakakalipas. Anong kamanghamanghang karunungan nga ito? Ang mundong ito ay hindi kayang ituro ang ganitong karunungan. Bakit po? Ang karunungan ng mundong ito ay limitado ng oras at espasyo. Kaya, kailanman ay hindi nila ito itinuturo. Ano ang sinasabi sa atin ng Biblia? Ikaw ay pinaong kasama ni Kristo 2,000 taon na nakakalipas. Ikaw ay pinaong kasama ni Kristo, namatay sa krus kasama ni Kristo. Kaya naman, si Kristo ay nabubuhay sa iyo. Ito ay malino na sinasabi sa atin. Kung pag-aaralan natin ng kaunti pa ang tungkol sa karunungan na ito, sinasabi po ito sa Colossus chapter 3 verse 1 hanggang 3. Kung kayo nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituunin ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa, sapag kayo namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Sinasabi niya sa atin na hindi lamang tayo pinakong kasama ni Kristo, kundi rin naman kamangha-mangha tayo ay binuhay na kasama niya. Ito ay kamangha-manghang karunungan. Dahil sinasabi ng Biblia na ang karunungan ng mundong ito ay natatapos pagkamatay ko. Ngunit, ano po ang sinasabi sa talata sa Biblia sa mga Kristiyano? Kaya kung kayo'y binuhay na kasama ni Kristo, mga kapatid, gaano kaganda ang mga salitang ito. Itinuturo ito sa atin ng Biblia. Ako'y pinakong kasama ni Kristo. Ako'y binuhay na kasama ni Kristo. Kaya, huwag ninyong ilagak ang inyong mga pag-iisip sa mga makamundong bagay. Hindi, hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Tayo yung mga tao naghahanap ng mga bagay na nasa itaas. Santiago chapter 3 verse 17, ang karunungan buhat sa itaas. Santiago chapter 1 verse 17, ang bawat mabubuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw na sa Kanya ay walang pag-iiba o aninuman ng pagbabago. Ang mga Kristiyano ay ang mga namumuhay na may pang-araw-araw na panustos ng karunungan mula sa itaas. Ang karunungan ito ay kailanman ay kaalaman ni Jesucristo. Ang kaalaman ng sanlibutan ay hindi alam o magkakaroon man ng kaalaman ni Jesucristo. Siyang ang nakakaalam ng malinaw na ako ay namatay na kasama ni Jesus at muling binuhay na kasama ni Jesus ay siyang nabubuhay na may pag-iisip ni Kristo. Kaya na sinabi sa Filipos chapter 2 verse 5,
magkaroon kayo sa inyo ng ganitong pag-iisip na kay Kristo Jesus din naman. Ano po bang puso ni Kristo Jesus? Na bagaman kabantay ng Diyos, na siya, bagaman nasa anyo ng Diyos, ay hindi niya itinuri na isang bagay na dapat panghawakan ng pagiging kapantay ng Diyos, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao at palibasay na natagpuan sa anyo ng tao, siya po ay nahayag na may parehong anyo na tulad sa atin. Siya ay nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Sa pamamagitan ng pagdanap ng dugo, ito ang kaisipan ng Kristo. Sa ganito po tayo nabubuhay. Kung tayo ay namubuhay na may ganitong kaisipan, tayo ay lalago sa pagkakilala kay Kristo Jesus. Ang buhay na ipinamumuhay na may puso ni Kristo Jesus, kaya pagmasdan lamang natin si Yesu Kristo. Isaalang-alang ninyo na si Jesus ang apostol at pinakapunong pari ng ating pagpapahayag. Hebreo chapter 3 verse 1. Sinasabi doon na magtuon tayo ng pansin kay Jesus, huwag kayong magambala. Ito pong sinasabi sa Hebreo chapter 3 verse 1. Ito po ang pagkakilala kay Kristo Jesus, ang pagkakaroon ng kaisipan ni Jesus at mamuhay na may buhay na nakatuon kay Heso Kristo ang nagpapanibago sa atin araw-araw. Sabi sa 2 Korinto chapter 5 verse 17, kahit kung kayo man ay sino man ay nakay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na. Tignan ninyo, ang lahat ay naging bago. Ang pagkakilala kay Kristo ay nagpapanibago sa akin araw-araw. Ang pagkakilala kay Kristo, isang bagong anyo, isang bagong puso, isang bagong pag-iisip, isang buhay na pinamumunuan ng Espiritu Santo. Ito po ang buhay na tunay na pagsamba sa Espiritu. Kaya nang sinabi sa 1 chapter 4 verse 24, ang Diyos ay Espiritu. Ang sino mang sumasamba sa Kanya ay kailangan sumamba sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang buhay ng paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng salita ng katotohanan at ginagabay ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng gayong buhay, makikilala natin si Yesu Kristo ng higit at higit pa. Ito po ang buhay ng pagkakilala kay Jesus, ang kahalagaan na makilala. Ang ganitong buhay ay mayroong bakas ng Panginoong Jesus. Sinasabi sa Galatia chapter 6 verse 17, buhat ngayon ay huwag akong guluhin ng sinuman, sapagkat taglay ko sa aking katawan ang mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Ano pong meron siya? Mga bakas ng paghihirap ni Jesus. Isang buhay na mayroong bakas ni Yesu Kristo. Ito po ang buhay na lumalago sa pagkakilala kay Yesu Kristo. Hindi ba sa ganito natin makakatagpo ang Panginoon? Sinasabi sa isang paraan sa pagsasabi sa atin na makakatagpo natin ang Panginoon ay maging gising. Ang awit sa number 17 verse 15, tungkol sa akin, aking mamasdan ang iyong mukha sa katwiran. Kapag ako'y gumigising, aking pamamasdan ang iyong anyo at masisiyahan. Mga kapatid, kapag nakatakbo natin ng Panginoon, saan pa ba tayo masisiyahan? Ako po ay nagsisiyahan na ang anyo ng Panginoon ay mabuo sa akin. Nais natin maging kagaya ng Panginoon. Sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Korinto chapter 11 verse 1, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. Sa totoo lang, hindi ba tayong lahat ay nagnanais na si Kristo ay mabuo sa atin? Sa ganito po tayo nabubuhay sa mundong ito hanggang sa makatagpo natin ang Panginoon. Sinabi sa Daniel chapter 12 verse 13. Tingnan po natin. Daniel chapter 12 verse 13. Meron pong sinabi yung Diyos kay Daniel sa pinakahuling talata. Tingnan po natin Daniel chapter 12 verse 13. Basahin din po natin ito ng sabay-sabay. Ngunit humayo ka sa iyong paglakad hanggang sa katapusan, at ikaw ay magpapahinga at tatayo para sa iyong gantimpala sa katapusan ng mga araw. Humayo ka sa iyong paglakad, sa iyong lakad hanggang sa katapusan. Pasensya na po. Sinasabi sa English version, go your way till the end. Sinasabi nito na humayo ka sa iyong sariling lakad hanggang sa katapusan ng sanlibutan, hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang buhay na ipinaglilingkod natin sa Diyos sa mundong ito. Nagpasimula na po tayo ng buhay ng pagkakilala kay Kristo Jesus at lumalago sa Kanya. Hindi po tayo susuko sa kalagitnaan ng paglalakad natin. Sinabi ni Jesus, Mateo chapter 16 verse 24, pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kung ang sino man ay ibig sumunod sa akin, tanggihan niya kanyang sarili at pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Subalit, paano ba niya sinabi sa atin na sumunod sa Kanya? Sinabi niya na humayo hanggang sa katapusan. Hanggang sa katapusan. Hebreo chapter 3 verse 14,
kung ating hinahawakan matatag ang pasimula ng ating pagtitiwala hanggang sa katapusan. Dapat po nating tignan ito hanggang sa katapusan. Kung kayo ay susuko sa kalagitnaan, ito po'y walang kabuluhan. Ito po'y sinasabi sa atin ni Apostol Pedro na gawin sa katapusan ng panahon. Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Dapat po natin makilala ng higit na malinaw mula sa Biblia kung ano ba talaga ang katapusan ng panahon sa pamamagitan ng mga salitang ito. At kung ano ba talaga ang kailangan natin sa mga huling panahon sa katapusan ng buhay ko. Sa katapusan ng kamatayan ko, ang kailangan ko ay hindi ang magulang ko, hindi ang asawang lalaki, hindi ang asawang babae. Ang kailangan ko po ay si Jesucristo. Sinabi niya na lumago sa pagkakilala sa Kanya. Nawa tayong lahat ay lumago sa pagkakilala kay Jesucristo araw-araw. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, nagpapasalamat po kami mula sa kaibuturan ng aming puso dahil sa iyong biyaya at pag-ibig. Pakiusap, ituro mo po sa amin kung sa panahon na kami ay nabubuhay, ipagkaloob mo po sa amin ang malinaw na pananaw kung ano ang higit na kinakailangan namin ng mga nabubuhay sa katapusan ng panahon. Pakiusap, protektahan at gabayan mo po kami upang ang aming maikling buhay sa mundong ito ay hindi maging isang pagkakataon na lumilipas sa walang kabuluhan at walang kahulugan. Nawa ang aming oras sa mundong ito ay maging mahalagang pamumuhay Kristiyano na nagbibigay lugod sa iyo at nagpapakita sa iyong kaluwalhatian. Alalahanin at gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa iyong mapagpalang kamay. Pinasasalamatan ka po namin. Dinadalangin namin ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.